Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Na, wow, pinupulbos nyo isang babae na nag-iisa. Ewan ko kayo, pero hindi ako ganyan pinalaki. Iba po ang aming naging turing sa mga kababaihan. At lalo na rin yung mga babaeng mga matatanda, mga seniors. Pero kayo, wala kayong pinipili, no? Pero ganun pa man, bakit kinakailangan i-deny? Dahil alam niyo po na huhusgahan kayo ng taong bayan. Huwag niyo pong kakalimutan, mas maraming boto po si BP Inday Sara kaysa kay PBBM. Kinampanya ni BP Sara ang PBBM kaya naging presidente. At kapag kayo pa ngayon ang magpapasimuno para matanggal sa pwesto, huhusgahan kayo ng taong bayan. Ang BP Sara po hindi kandidato sa 2025. Kayo pong mga kongresista ang magiging kandidato. Meron na nga kayong mga iskandalo pagdating sa pork barrel. Meron na nga kayong iskandalo pagdating sa liquidation by mere certification. Meron na kayong mga iskandalo pagdating dun sa mga napakaraming unexplained wealth ng inyong mga miyembro. Tapos ngayon, babaliwalain yung mandato ng taong bayan. Record holder itong si BP Sara sa dami ng mandatong na nakuha sa taong bayan, 32 million. Wala na pong ibang opisyalis na nakakuha ng ganyang kalaking boto. Tapos, tatanggalin nyo sa pwesto. Natural, kinakailangan din na yan dahil alam nyo, matitikman nyo ang hagupit ng taong bayan kapag kayo ay binaliwala ang resulta ng demokrasya. Tama. Hay nako. Pero sige po, pakinggan nyo pa yung mga teroristang CPP-NPA. Anong basihan na gagamitin ninyo? Dahil binigyan ng presidenteng PBBM ng 125 galing sa kanyang contingent fund, ang BP Sara na ginamit bilang confidential fund laban sa teroristang CPP-NPA. Ang dahilan ng mga dilawan nung sila nagpunta po sa Korte Suprema, itong ginawa daw ng presidente dahil siya pong naglipat. Hindi po si BP Sara ang naglipat. Ang presidente po ang naglipat. Ang sabi ng mga dilawan sa Korte Suprema, ito daw ay paghihimasok sa kapangyarihan ng Kongreso na gumawa ng pantaunang budget. Paano nyo i-impeach ngayon si Inday Sara? Ang naghimasok di umano, sabi ng inyong mga kasabwat na dilawan at pinklawan, ay ang presidente. Kaya kayo, speaker, majority floor leader, baka magpabudol na naman kayo. Tama na yung minsan na nagkasama kayo ng interes na pulbusin at tanggalin ang pondo ni BP Sara. Pero pag kayo nagpabudol ngayon, bago nyo, baka mamaya, bago kayo makagalaw, presidente nang ini-impeach dahil siya po di umano ang naghimasok sa katungkulan ng Kongreso, tumanggap lang ang BP Sara. Tingin ko naman walang paglabag sa saligang batas kung ikaw ay humingi. Ang talagang pinag-uusapan, sino ba ang nagbigay? Hindi po ito bribery ha. Ang bribery, yung panunuhol, yung nagbigay at tumatanggap, may pananagutan. Pero ito po ang tanong is paghihimasok sa kapangyarihan ng Kongreso. O, ang pagtanggap po, hindi po yung paghihimasok, yung presidenteng pagbibigay. Kaya nga po, ibubudol kayo ng inyong mga kakamping CPP-NPA. Dahil ang gusto talaga nila mangyari, hindi lang si BP Sara ma-impeach, kundi pati ang presidente. Huwag po kayong masyadong atat. Alam ko po na kapag na-impeach si BP Sara, ang presidente ang mag-a-appoint ng vice-presidente. Gaya na nangyari dun sa kaso ni dating BP Ginggona. Pero huwag po kayong kampante dyan. Dahil in the first place, tandaan ninyo ang legal na basihan nakasalalay doon sa sino ba ang naghimasok sa kapangyarihan ng Kongreso that will become the basis for impeachment na culpable violation of the Constitution. Ang pagtanggap po, hindi po yan paglabag. Yung pagbigay ang paglabag. So mag-isip-isip po kayo, huwag masyadong lasing sa kapangyarihan, huwag masyadong gahaman sa kapangyarihan, dahil baka pati ang inyong principal madawit. Ito po, yan po ay, ano lang naman, diretsahang salita. Nang kayo po ay hindi na mabudol part. Diretso pero may halong babala mga kaibigan. Galit talaga ni Sir Roque.
Hindi ko nga alam kung sino nabudol kung sila nabudol o ang mga teroristang CPP-NPA ang binudol nila. Dahil akala nila magkakampi na sila. Hindi nila alam kapangyarihan lang ang pinagnanasaan ng mga politiko dyan sa Kongreso. No? Attorney, nagagamitan? Oo nga nagkagamitan sila, budol-budol sila, mutual budulan. Pero considering attorney, Sa lahat ng isyong ito, tila tahimik lamang si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabilang dako, ang mga isyong kinukontra ng kanyang kapatid ay mga panukalang galing mismo sa Malacanang. Ang hindi lang talaga malinaw ay ang posisyon ng Pangulo sa confidential funds ni VP Sara na binawi nga ng Kongreso. Ang Speaker ng House of Representatives at ngayon pinakamatinding katunggali ng Vice Presidente ay si Martin Romualdez, pinsang buo ng Pangulong Marcos at ni Senadora Amy Marcos. Bagamat walang imik ang Malacanang, tanggap rin ng lahat na ang Kongreso ay bihirang kumikilos ng walang sang-ayon ng Malacanang. Sa kanyang huling pahayag, malinaw kung sino ang sinusuportahan ni Amy Marcos. Kahit siya raw ay matira mag-isa, susuportan daw niya si dating Pangulong Duterte at lalo na si VP Sara Duterte. Malalim ang pagkakaibigan ni Amy at ni Sara Duterte. Ang sabi nga ng ilan, para na rin magkakapatid. Ang tatakbong presidente si Inday Sara tapos Vice President Amy Marcos, di ba? Parang balik unity din mga kaibigan. Kaya't hindi kagulat-gulat na pinalulutang ng mga Duterte supporter in T28. Pero kung sakali, ang kanilang makakabangga ay ang pinsang buo ni Amy na si Speaker Martin Romualdez. Saan si BBM ito? Bilang Speaker, si Romualdez ang nagsusulong ng legislative agenda ng Pangulong Marcos sa Kongreso. Katunayan, mas madalas makitang magkasama si BBM at si Romualdez kaysa ang dalawang magkapatid. Totoong sobrang aga pa para pag-usapan ang 2028. Pero kahit isa't kalahating taon pa lamang ang bagong administrasyon, malinaw na bakbakan na ang nangyayari. Sa mga sinasabing ngayon pa lamang ay umaasinda na sa Malacanang. Ako ito lang Unang punto natin, eto di ba, sinabi ko sa inyo, first point, mas kailangan ni Senator Amy si VP Sara. It's not the other way around. Ibig sabihin, kung meron mang makikinabang sa Sara and Amy, si Madam Amy yun. Okay? Kung meron mang mas magagamit, walang iba kung hindi si VP Sara yun. Sa madaling salita, the Sara and Amy tandem, magbe-benefit si Amy. Pangalawa, aside from magbe-benefit si Amy, I think the Sara-Amy tandem makakasira kay VP Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi we all know na and what possible things na mangyayari sa mga susunod na taon, which is based on historical facts na talagang ang presidente bumabagsak, di ba? Bumabagsak ho yan. Normal ho yan na bumabagsak. Kaya nga laging sa kasaysayan, laging yung oposisyon ang sumusunod. Bakit? Kasi bumabagsak yung presidente. First, ang nangyari lang na hindi oposisyon ang sumunod yung kay Cory at saka kay Ramos. Because si Ramos, tandaan ninyo, maraming connection sa military. Si Ramos, iba ang ano niya, tandaan ninyo, di ba, yun na naging problem ni Cory noon sa military. Kasi nga, kaya nga dami niyang kudita dahil hinayaan niya yung mga kalaban ng military na pumasok sa kanyang gobyerno. Pero nabalanse lahat yan ni Ramos. And sa tingin ko noong time na yun, walang ganong katinding kalaban. Di Venecia, wala. Medyo hilaw sa tingin ko at that time. Mas pagkakatiwalaan ng taong bayan noon si Ramos. Ngayon, etong nangyayari na ito, alam natin na medyo paganon. Di ba ho? So alam natin si Senator Amy ang makikinabang. Pangalawa, mas makakasira ang Sara and Amy tandem because mahahati na naman ang boto. Hindi ko nga alam kung ang nagpupukpok nito sa media ay ang kampo ni Romualdez. Bakit kanyo? Oo, it came from Roque. It doesn't mean si Roque ay kaalyado ni Romualdez. Hindi. Maaring nakita, si Amy at saka si Sara Duterte, nakita yan ni Roque. Pero maaring nakita ng political strategist ng mga Romualdez na magandang kombinasyon yun. Alam mo kung bakit? Maaring mahati. Kasi tandaan ninyo, yung mga Duterte supporter, ayaw na Alam na, nagising na. Yung mga Duterte supporter, Duterte influencer na nag-unity team nun. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.